So, what's up sa inyo mga ate at kuya? Ako nga pala si Kuya Len at nagbabalik na naman tayo dito sa Rise Crossover. So, unang sa lahat mga ate at kuya, napapansin nyo ba kung anong kakaiba sa akin? Yan, kung nakikita nyo, awaken na po ako. Yes, awaken na ako kagabi po kasi mga 10:45 PM may nag-spawn pong double dungeon sa leveling, kaso red dungeon po yun. Papakita ko sa inyo yung clip, huwag kayong mag-alala. And madami tayong pag-uusapan ngayon kasi update din bukas. Tapos may papakita ko sa inyo mga weapon yon. So umpisa muna natin doon sa Awaken, no? Umpisa na natin sa Awaken. Pakita ko muna sa inyo yung clip. So mga ate kuya, ito yung clip kung saan makikita nyo nag-spawn yung first ever na double dungeon sa solo leveling city in the past 3 days kasi 3 days na po ako naghahanap and 3 days pa po walang nag-i-spawn. Ngayon lang nag-spawn ng double dungeon and ang nag-spawn is S-rank tapos red gate. So alam niyo naman pag red gate mga kuya is ang mga kalaban mo ay brute. Yung mga brutes malalaki yung HP compare sa normal na NPC. So kaya makikita nyo dito pagdating ko sa boss room, hindi ko inaasahan yung buhay ng boss. Grabe yung buhay ng boss dito, 12 SP, tapos mag-isa lang ako. Ano kala nyo sa akin, ha? Halimaw? Hindi ko nga mabawas-bawasan maigi yung buhay niya ng kahit sabihin natin 2 SP pa lang eh. Hindi ko nga mabawasan eh. Tapos gagawin yung 12 SP. Akala ko ba ni-nerf tong boss na to? Kaya gigil na gigil ako dito nung inaano ko to. Kasi paano ko tatalunin to? Paano ako mag-awaken? Huwag kayo iiyak. So, ang iniisip ko dito sa clip na to, baka kasi may kinalaman yung stats, tapos yung pagiging red gate nga, kaya mataas yung HP ng boss. So, ang ginawa ko, nag-quit ako dito, mga tet kuya. Nag-rejoin ako dito, tapos nagbumili ako ng reset stat para ma-reset stats ko lahat. Tapos nag-unequip. Nag-unequip ba ako? Alam ko hindi ako nag-unequip pala ng mga shadow dito. Basta nag-reset stat ako. Kasi alam ko na nakatulong yung pagre-reset ng stats para mabawasan yung lakas ng boss. Tapos yun, nung dumating na ako sa boss room, ang nangyari, yung buhay na lang ng boss is nasa 2.5 SP. So, ang laki ng binawas niya compare doon sa isang boss, 'di ba? Kasi yung isang boss 12 SP. So napansin ko rin dito mga tit kuya, may kinalaman din pala yung level nila. Kasi yung kanina is level 60, eto ngayon nasa level 30 plus lang. So laki nung talbog ng buhay nila kapag mas mataas yung level. Siguro nga naka-apekto din yung stats nung mataas yung stats ko, ang taas ng level na binigay sa akin. Kaya nung nag-reset stats ako, mas bumaba din yung binigay sa akin. So mga ate kuya, ang gamit ko pong relic dito is yung Snow Crown and Echo Shard para mas mataas yung level ng shadow ko. Tapos gumamit din ako ng Shadow Potion kasi hindi kakayanin kapag walang Shadow Potion. Masyadong mahina yung damage ng mga shadow ko. Tapos after ko makalahati yung buhay ng boss, tumayo na siya and hindi na siya tumitira. Pag tanimaan pala kayo nung laser na tinitira niya, mababawasan yung oras niya, imbis yung HP. Kaya huwag kayong magpapatira. Doon lang kayo sa ilalim ng ano niya, ng upuan. Basta yung malapit sa paa niya, doon lang ako ng pwesto, hindi na ako tinatamaan. Huwag kayong pwesto sa iba kasi mauubos yung oras nyo. Kailangan mahalaga po yung oras dito. Yun, dito sa part na to, 900 SX na lang yung buhay niya. Kinaya ko siya. So yung damage or DPS ko is umabot ng 2.5 dahil sa potion. Tapos yun nga sa relic, nakapokus lang ako sa shadow. Tapos yung weapon ko kasi nasa 800 QI. So almost 1 SX din siya. Yun, ang daming variable na kailangan para umabot ng ganito kalakas yung damage ko. So ganito ata yung kailangan na damage nyo para lang matapos yung 2.5 na HP na boss. So after nun mga kuya, napatay ko na nga yung statue and nakapag-awaken na ako para ako nabunutan ng tinek juice. May tagal-tagal ko tong inaantay tong double dungeon na to kasi nga hindi ako nakapag-participate doon sa weekend double dungeon ng leveling kung nabutan nyo. So kasama ko yung bang mga guildmate ko dito nag-aabang. So ito yung damage ng mga shadow ko after mabap ng awaken. So ngayon nasa 3 QI na yung damage nila, wala pang relic. So malakas na sila, no? 3 QI na, wala na sila sa QI. Then kapag pinatungan ko ng relic, nasa 61.90 po ang damage nila. Masyado silang malakas. Para na silang weapon ko kapag pinagsama-sama mo po sila.
O makikita nyo dito sa part na to, tinatry ko yung DPS ko na pumapalo na po siya ng 3 to 4.5 SX. Medyo masakit na talaga. And kung makakakuha pa ako ng N-rank na shadow, talagang masakit tong mga ano ko. Lalong sasakit to kasi awaken ako. So kung papala rin makagawa ng mga N-rank shadow, so malalaman nyo mamaya, sabihin ko, yon, talagang malakas tong magiging bagong team. So dagdag ko lang pala mga atit kuya para ano, kasi hindi ko to nagawa nung nag-double dungeon ako. May mga runes pala na pwede nyong gamitin para makatulong, katulad nitong health rune. Mababawasan ng 5% yung HP ng kalaban. So hindi ko lang sure kung sa statue na gana to, pero alam ko sa lahat ng NPC agana to. Then meron din yung tinatawag na time rune para magka-additional time kayo. Yun, yung dalawang yun. Ang ganda nitong dalawang to kung gagamitin nyo. Ito rin, maganda to yung roam rune. Kung gusto nyong makasave ng extra natin minute. Kasi kung per minute kada isang roam yung nauubos nyo, or nasa 30 second, makakasave kayo ng ano, diba? Oras. Kasi oras po yung mahalaga dito sa double dungeon na awaken. Kasi nga, masyado malaki yung HP ng boss. Kaya, yun, pwede nyo tong bilhin. Mura lang naman sila, tickets nga lang yung gagamitin nyo. 30, 30, 60. Tapos sabihin natin 20. Oh, nasa ano po, 80 tickets. Ang dami kong tickets kasi panay grind ko ng ano eh, dungeon. So yun, kaya ang dami kong tickets. So yun, pwede nyo gamitin yun if gusto nyo mas mapadali yung double dungeon na awaken nyo. Yun, so kung nakita nyo, grabe, diba? 12 SP yung buhay nung boss, kaya napakwit ka agad ako dun eh. Hindi na ako tumagal dun kasi alam ko hindi kakayanin. Buti na lang talaga, nag-quit ako, then nag-reset. Tapos yung ang nangyari, yung susunod na boss is mas mahina compared dun sa nauna. Then next, papakita ko sa inyo mga atit kuya is yung sabi ko nga, yung mga weapon na pa double S ko na po, no? Yung mga bagong weapon dito sa Kendama, pares na po silang double S. So tatlong araw ko greenine yung dalawa, pares silang tatlong araw. Actually mas nauna ko natapos to kasi mas madali. Ito lang yung mahirap kasi legendary nga siya, medyo mababa yung loot, pero yun, kita nyo naman yung damage. Papakita ko sa inyo yung ano, clip yung kinakrap ko sila. So yun, ang pinaka-importante talaga natin pag-uusapan ngayon mga tit kuya is yung bagong sneak peek. Sakto magre-record ako ngayon, biglang lumabas yung sneak peek. So nagpakita po yung mga devs ng bagong sneak peek. Pwede na pong mag-craft ng G-rank and N-rank shadow next update. So pagkakaintindi ko dun sa bagong UI, kailangan ng 6 na SSS unit para makagawa ng J-rank. So, ibig sabihin, para makagawa ka ng N-rank, 6 din na J-rank yung kailangan mo. So, kung may mga extra kayong katulad nito, Snow, makagawa kayo ng N-rank, diba? Oh, ang dami kong extra na hindi ginagamit, oh. Ay, hindi pala. Siyam pala dyan yung ginagamit. Kasi may mga extra akong hindi magagamit. Then, may mga monarch ako galing sa, sa Infernal na pwede ko ring i-crop, diba? Sobrang ganda nung bagong update na to kung ganun nga karami lang yung kailangan. Kasi ang dami nating extra shadow na hindi nagagamit. Ngayon, magagamit na natin pang crop ng mas malakas na shadow. Siyempre mga ate kuya, hindi natin makikita yung N+ dito. Kasi ang nag-iisang N+ pa lang sa ngayon is si Jinwoo. And yung Jinwoo, makukuha lang na N+ sa tower or sa double dungeon. So, hindi siya pwede crop. Ewan ko kung lalagay nila sa future. Baka gawin nilang craftable din yung N+. Pero sa ngayon, yung hanggang N lang muna ang gagawin ng craftable. Siguro kasi ang dami na nating G-rank at naiisip ng mga na ang daming nai-stack na shadow na hindi nagagamit. So, why not gawing craftable? So, baka next time, ewan ko kung gagawin nilang nagkakaroon din ng J-rank sa weapon. Sana lagyan din nila ng J-rank weapon para kasi ang problema, ang hirap na i-grind ng SS, lalagyan pa ng J-rank. Hindi ko alam kung anong gagawin nila kung maglalagay din sila ng J-rank na weapon. Kung meron man, sana mas maganda yung drop ng weapon sa dungeon. Kung gano'n. Mga B-rank na hindi na drop. Hindi na zero. Kasi kung kung C-rank, ang hirap pa. Itong ang isang SS rank, diba? Tapos weekly update.
ang hirap po mag-grind ng weapon compare sa Shadow. Kaya kung gagawin naman, maglalagay man sila ng J-rank, sana ano, dalawang SS lang kailangan. Baka pwede pa, hindi tatlong SS. Kasi kung tatlong SS, abutan ka na ng lumot nun, baka bago mo magawang ano yun, J-rank. So yun, hanggang doon na lang muna tayo mga tit kuya. Yun pa lang yung leaks na pinapakita ng mga devs. Not sure kung gagawa pa sila mamaya or maglalabas pa sila. Kung maglabas man, gagawa ulit ako ng video para sa inyo, para ma-share ko kagad sa inyo kung ano man yung bagong ilalabas na ng leaks. And also, ano lang pala, plug ko lang, hiring pa rin kami ng members, pero meron na pong requirements kasi nag-ano na po kami ng upgrades eh. Naghahabol na po kami ng upgrades, hindi na lang po ako, kung ako lang mag-isa sa guild, hindi po ako hindi po ako maglalagay ng requirements kasi may mga members po kung kailangan din ng upgrade. So kailangan po N-rank plus, tapos kaya nyo mag-donate kahit 30 QI per day lang. Every day 30 QI. 30 to 40. Kung di kaya 10 QI kapag sobrang hina, pero N plus dapat mga tit kuya, para kahit papano nandito na kayo sa Kendama or sa XC na area yon. So I hope na excited kayo para sa next update. Ang daming darating next update. Nakamutan ko lang yung plug yung sa events pala, kasi sabi dun sa events ang next update is more on improvement ng game and siguro to quality of life, mga ganon. Kasi gusto ko rin makakita ng relics preset para hindi na po papalit ng ganyan equip. Maganda yung isang pindutan lang, palit na kagad. Gusto ko kunyari, gusto ko Rise Lock relic, pindot ko 1, Rise Lock na kagad. Pindot ko 2, drop chance na kagad. Ang hirap kasi pag ganito eh. Isa-search mo pa, tapos equip mo pa isa-isa. O, diba? Nauubos po yung oras, kaya ganun. Kaya siguro, sana ilagay nila sa update bukas kasi more on improvement ng quality of life ata bukas. Yun. Sana excited kayo next update mga ate kuya. Ingat kayo palagi. Huwag nyo pong kakalimutan mag-like and subscribe. And hit nyo na rin yung notification bell para updated po kayo sa mga bago nating video. So yun, kita-kita tayo mga ate kuya sa next update which is bukas. And ingat kayo palagi. God bless sa inyo. And paalam!